Ang nakaraan. Sinalakay ng mga kalaban ang lugar kung saan naruroon ang ating bida ng mga pangkat ng Troyban. Dahil doon napilitan ng mga ito na pumunta sa lihim na lugar kung saan nakalibing ang mga ninuno ng angkan ng Ragnar. Pagpapatuloy, hindi makapaniwala si Res na may ganitong lugar sa basement ng garden, kaya pinuri nito ang cooperative head na nangangalaga ng lugar na ito. Na sinang-ayunan lang ng isang ito, iyon ay dahil iyon ang kanyang trabaho na siguraduhing maayos at lihim ang lugar na ito sa mga kalaban. Kaya lang masyadong mahina ang boses ng cooperative head, kaya sumigaw si Res kung ano raw iyon. Pakiulit, nasabi lang ng babae ay kinakausap lang raw niya ang kanyang sarili. Dito ay unti-unting umaakyat ito sa hagdan, at nagsabi na susuriin raw niya ang pasukan kung ligtas o hindi, kamanatili muna raw ang mga ito rito, at huwag raw magpag-alagala dahil baka maligas sa lugar na ito. Opo madam, sabi nito na labas sa ilong ang kanyang sinabi, dahil hindi mapapakali ang mga ito sa lugar na kanilang kinaroroonan. Dito ang ating bida ay natulala na lang na nakatingala, at hindi makapaniwala sa kanyang mga nakikita ngayon. Tinawag ni Res ang ating bida, at sinabi na tatawagan na lang raw sila ng cooperative head kung ligtas na sa labas, kaya magpahinga na lang muna raw sila rito. Dito ay naririnig-rinig ng ating bida ang mga tinig na nag-uusap sa paligid, kaya naiilang-ilang ito sa kanyang nakikita at naririnig, kaya napatungo muna ito ng bahagya. Sabi pa ng mga kakaibang nilalang sa paligid, ibang klase, napakabata pa niya pero bukas na ang kanyang mind gate, totoo bang nakikita na niya tayo? Sabi naman ng isa, sumagot siya sa atin kanina, kaya malamang nakikita niya tayo. Sabi naman ng isa, matagal-tagal na rin ang huling may nakausap tayo na buhay na tao, nakatingin ang ating bida sa mga ito, at napasabi na lang na napakaingay raw ng mga kaluluwa ng mga ito. Kaya lang naunawaan ng isa sa mga ito ang nasa isipan ng ating bida, kaya nagpaliwanag ito, na sana raw ay maunawaan ng ating bida kung bakit maingay ang Jimga ito, dahil ngayon lang raw kasi sila uli nakakita at nakakausap ng tao. Sabi ng isang ito, masaya kaming makita at makausap ka Batang Ragnar. Ang isang ito ay si Doma Ragnar. Ito ang Vice Commander ng 279 na Suicide Squad ng angkan ng Ragnar. Lumapit pa ito sa ating bida, at nagtanong kung ano raw ang ginagawa ni Theo sa lugar na ito, na nagpaliwanag ang ating bida na may biglang sumugod raw na mga kalaban sa garden, kaya nagtago muna sila rito at nag-aantay sa sasabihin ng cooperative head. Dito ay nagulat ang isang ito nang sabihin ng ating bida na may kalaban sa labas, kaya napatanong ito kung may digmaan na naman bang nagaganap ngayon. Dito ay humingi ng permiso ang ating bida sa mga kaluluwa na naririto kung pwede ba raw silang mag-antay muna rito. Dito ay nagulat at natuwa ang isang ito sa ating bida na humingi pa ng permiso sa kanya, hindi raw ito ang natural na ugali ng isang Ragnar na mayabang at walang problem na gagawin na lang ang gusto, kaya pumayag ito na magstay sila Theo rito, wala naman daw silang ginagawa rito. At biglang naging seryoso pa ang isang ito, may gusto raw siyang ipakita sa ating bida, isang mahalagang bagay na gusto nilang malaman kung ano ba talaga ang nangyari. Dahil doon, itong ating bida ay nagulat sa sinabi ni Doma sa kanya, kung may oras raw ang ating bida sumunod raw ito sa kanya, na sigurado siya nagugustuhin rin itong malaman ni Theo. Dito ay sumunod nga ang ating bida, at nagtungo ito ngayon sa parang fountain sa lugar na ito, na tumingin-tingin pa si Theo sa paligid rito. Ngayon ay nasa kalagitnaan na sila ng parang fountain, at sa gitna ay may kung anong bagay ang naruroon na gustong ipakita sa ating bida. Agad natigilan si Theo nang makita ang bagay na nasa gitna, napapaisip kung anong meron rito at kung anong gustong mangyari ni Doma sa kanya. Kabaong, meron din dito. Pagtataka nitong si Theo na tanong nito kay Doma, kasi mukhang espesyal ang isang ito, dahil nakabukod at meho kakaiba. Sabi ni Doma, nang pumunta ka rito, nasabi ni Ode sa inyo na may 279 na bayani sa lugar na ito na pumanaw na, oo. Nasabi nga ni Ode, may problema ba? Tanong naman ng ating bida. Sabi nitong si Doma, sa totoo lang, may isa pang kabaong ang naririto. Ibig sabihin hindi lamang 279 ang naririto. Ang kabaong na nasa harapan nila ngayon ay ang number 1 sa kanilang grupo na Suicide Squad, ang pinakamalakas sa kanila. Binanggit ni Doma ang pangalan ng numero 1 na miyembro nila sa kanilang grupo noon, kaya lang hindi narinig ito ng ating bida, isang matinis at malakas na ingay lang ang narinig nito, na nakasensored ang pangalan, dahilan kung bakit parang mabibingi ito ngayon si Theo.
Muntik matamba itong ating bida sa pangyayaring iyon, hindi niya maunawaan kung anong nangyari. Sabi lang ni Doma. Tulad nga ng hinala ko, sabi nito, na mukhang malinaw na sa kanya ngayon kung anong nangyari kay number 1 member nila. Nagtanong si Theo, anong nangyari? Bakit ganon? Pagtataka ng ating bida na nakatingin rito sa kabaong, sabi naman ni Doma, ang nangyari sa iyo ay patunay na talagang kinuha o kinain ng Outer Gods ang aming pinuno, at lahat ng records patungkol sa kanya ay binura sa mundong ito. Nang sabihin ni Doma ang patungkol sa Outer Gods, may naalala ang ating bida, ang halimaw na nilalang na maraming mata, na nakita niya doon na kinalaban ni Sighart. Dito ay nagtataka si Theo, kung kinuha raw ito ng Outer Gods, ano raw ang dahilan kung bakit hindi nila magawang pag-usapan, o masabi man lang ang pangalan ng pinuno nitong si Doma. Sabi lang nito, hindi ko rin alam, pero kung iyon ay ang Nameless Sovereign, mukhang posible ang ganitong pangyayari. Ang pinuno raw nila ay umalis para kalabanan ang nilalang na ito at burahin, kaya lang kahit raw ang pangalan ng kanilang kamahalan ay kinain rin ng isang ito. Wala silang alam na paliwanag, pero dahil may kinalaman raw ang Outer Gods, tiyak na posible raw ang ganitong bagay, dahil lahat ng impormasyon patungkol sa kanilang kamahalan ay nawala na lang bigla sa mundong ito. Walang ibang nakakaalam sa mundong ito, maliban lang sa mga kasamahan ng dati nilang kamahalan na patay na. Iyon ay dahil ang mga patay ay disconnected na sa mundo kaya kilala at alam pa rin nila ang kwento ng kanilang kamahalan na hindi na alam ng lahat ng mga buhay. Dito ay nalungkot bigla ang ating bida, dahil naunawaan na nito ngayon kung bakit naririto pa ang grupo ni Doma. Iyon ay para bigyan ng parangal at halaga ang kanilang kamahalan na kinalimutan na ng mundo. Sabi ng isang ito, parang gano'n na nga Theo, dahil kung aalis kami sa mundong ito, wala nang sinuman ang makakaalala sa aming kamahalan. Sabi nito na mukhang isang mataas na uri ng nilalang ang tinutukoy nitong kanilang pinuno. Sabi ni Doma, Theo, wag mong kalimutan ang aming pinuno, pakiusap ni Doma. Na nagulat si Theo, paano raw niya gagawin iyon, gayong hindi niya masabi at hindi niya marinig ang pangalan kung sino ito. Sabi naman ni Doma, walang ibang paraan, pero alam kong alam mo ang perpektong paraan para maalala siya, kailangan mo lang matutunan ang pamamaraan ng espada ng aming kamahalan, at maging kanyang tagapagmana, na ngayon ay nabigla ang ating bida. Sabi naman ni Theo, akala ko ba ang sabi mo, lahat ng records o impormasyon patungkol sa kanya ay nabura na, sabi naman ni Doma. Oo, tama ka, pero tanda pa namin ang ilang piraso ng alaala patungkol sa kanya, kaya maari ka naming turuan ng kanyang pamamaraan. Dito ay meho alangan ng ating bida, dahil kung pira-piraso lamang ng alaala ang hawak ng mga kasama ni Doma, wala raw sapat na oras ang ating bida para maibalik ang kaubuan na pamamaraan ng kanilang kamahalan. Sabi naman ni Doma, alam kong masyadong malaki itong hinihiling ko, pero pakiusap naman, hindi na namin alam kung hanggang kailan pa kami mananatili sa lugar na ito, pag nawala kami, wala na talagang pag-asa pa na may makaalala sa aming pinuno. At nagsalita pa ang ibang kaluluwa sa lugar na ito, na nagsabi at nakiusap kay Theo na tulungan raw sila para sa kanilang kamahalan. Dagdag pa ng mga kaluluwa, wala na raw silang oras na mag-antay pa ng susunod na nilalang na bukas ang mind gate na kayang makakita at makipag-usap sa mga patay. Sa oras raw na magtagumpay silang maipasa sa ating bida ang pamamaraan ng kanilang master, kusang loob na raw silang aalis at pupunta sa kabilang buhay. Kaya isipin na lang raw ng ating bida na pabor ito ng mga ninuno ni Theo, at susumpiin raw nila si Theo pag hindi pumayag ang ating bida, at tinakot pa nila si Theo para lang pumayag ang ito, kaya lang hindi naman natatakot si Theo sa mga ito, nagtataka lang dahil parang mga bata lang ang mga ito na makiusap sa kanya. Nag-isip-isip ang ating bida, na ang sitwasyon ngayon sa garden ay talagang malala, kaya lang kailangan muna raw nilang antayin si Ode kung okay na ba sa labas o hindi, kaya walang magagawa ang ating bida kundi mag-antay sa libingan ng kanilang mga ninuno. Kaya wala na itong magagawa pa kundi ang pumayag kay Doma. Sabi pa ng isang ito, kung talagang ayaw mo wala naman na kaming magagawa pa, sabi nito na may paawa effect pa. Sumigaw pa ang isang ito, kung hindi ka talaga papayag, itatali namin ang kaluluwa mo rito sa lugar na ito para, uuna, payag na ako sabi ng ating bida na naputol ang sinasabi ni Doma. Pumapagyag na ako, pero hindi ko kayang mag-aksaya pa ng oras, kaya gawin na natin ang dapat gawin, dahil anumang sandali ay baka lumabas na kami ng lugar na ito. Dahil doon, tuwang-tuwa itong si Doma, at nagpasalam ito sa ating bida,
kahit hindi raw tinuro sa kanila ng kanilang pinuno ang mga teknik na iyon, tanda naman nila ang mga pamamaraan ng kanilang pinuno. Kaya magtiwala lang raw ang ating bida at sila na ang bahala, sabik na silang makita ang teknik ng kanilang master na taglay ang all-shattering 10,000 shattering sword, na si Theo naman ay nagulat na lang sa pangalan ng teknik na iyon, masyado raw magarbo. Sabi naman ni Doma, walang problema sa pangalan dahil kayang saktan nito ang Outer Gods. Nang sabihin ni Doma iyon, nagulat itong ating bida, ano? Ang 10,000 shattering sword ay kayang sugatan ng Outer Gods. Tanong ng ating bida, sabi naman nito, oo, syempre naman, naliha ang teknik na iyon para sa layunin na patayin ang Outer Gods. Dahil sa layunin na iyon, hindi kayang humiwa ng anumang normal na bagay ang teknik na iyon, tanging Outer Gods lamang. Sabi pa ni Doma, ang problema lang ngayon ay kung magagawa mo ba talagang matutunan ang teknik na iyon o hindi, na si Theo ngayon ay napapaisip ng husto, dahil meho kakaiba talaga, dahil ang teknik na iyon ay isang sword style na hindi kayang humiwa ng normal na bagay, tanjin ang Outer Gods lamang. Dito ay naalala pa ni Theo ang nakita niya sa Pantheon, ang pag-atakeng ginawa ni Sigurd na hiwain ng isang nameless sovereign. Kitang-kita ni Theo ang mga kakaibang kapangyarihang taglay ng mga nilalang na pinili para kalabanin ang Outer Gods, tulad ng kanyang ama na si Kyle. At dahil sa nagtatago ang mga ito sa loob ng libingan ng mga hero ng mga Ragnarok, at wala silang magawa rito, nababagot ngayon itong si Rez. Nababagot ito dahil nakatingin lamang ito sa batang si Cassandra na natutulog ngayon. Mga sandali bago magsimulang magsanay ang ating bida, nakiusap si Theo na bantayan muna ni Rez ang batang si Cassandra, na nagulat si Rez kasi. Kailanman hindi pa niya nasubukang magbantay ng bata. Kasalukuyan, dito ay inis na inis itong si Rez sa ating bida, ginawa raw siyang yaya ng isang bata. Buwisit ka Theo, sabi mo sandali lang, sabi nito. Dito ay makikita natin na winawasiwas na ni Theo ang kanyang espada, at sinisimulan ang pagsasanay sa teknik na 1,000 shattering sword. Inis na inis itong Rez, kasi ang ating bida ay nagsasanay na, tapos siya naririto nagbabante ng bata, nangangati na raw ang kanyang katawan na gumalaw at lumaban, kaya lang hindi raw niya magawang umalis rito at iwan ang bata. Dito ay nagtatanong itong si Rez kung paano ba raw magbantay ng isang bata sa kanyang mga tauhan, nasabi naman ng mga ito, na wala rin silang alam, binalik lang ang tanong kay Rez, na isang tagapagmana si Rez, kaya ano ba raw ang pagbabante na ginawa sa kanya noong bata pa ito. Sabi lang nito, hindi ko alam, ang mga Ragnar ay sinusunod lang ang batas ng kalikasan, tingin mo ba ang isang tagapagmana na katulad ko ay binantayan na iniiwas sa kagat ng lamok? Sabi nito na may pagdila pa, na nangangahulugan na noong maliit pa lang siya ay talagang bakbakan na. Nagulat itong si Rez sa mga sandaling ito, dahil ang batang si Cassandra ay nagising bigla at bumangon ngayon. Hala nagising siya, sabi ni Rez, na nakatingin sa batang si Cassandra, na naguguluhan ngayon kung saan siya naruroon ngayon. Dito ay hinawakan ni Rez si Cassandra sa balikat nito, at nagtanong kung kamusta raw ang pakiramdam ng bata, kung mas okay na raw ito ngayon. Kaya lang wala sa normal na pag-iisip itong si Cassandra, iyon ay dahil ang kanyang kapangyarihan na makita ang hinaharap ay gumagana sa mga sandaling ito, ang kanyang mga mata ay kakaiba, at may mga kung anong lengwahe ang lumilitaw ngayon sa kanyang tabi. Sabi ni Cassandra, Rez Ragnar, ikaw ay masyadong pala kaibigan sa panahong ito na nagulat naman itong si Rez sa paraang ng pananalita ng bata. Dahil doon, agad na itinaas ni Rez ang kanyang sandata, mahigpit na hinawakan at akmang tatagpasan si Cassandra dahil palagay niya kalaban ito. Hindi nakahakbang si Cassandra, ang karet ni Rez ngayon ay nakaharang sa leeg ng bata, na makikita na may luha ngayon sa mga mata nitong si Rez, na mukhang tinamaan ng malupit ng salita ni Cassandra ang damdamin nitong babaeng ito, sino ka? Tanong ni Rez, biglang nag-iba ang pagkatao ni Cassandra ngayon, sino kayang nilalang ang nagsalita rito kay Cassandra? At sino rin kaya ang pinuno nila Doma na kinain ng mga Outer Gods? Abangan!